Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ano manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala namang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin nga po today's video, Senator Robin Hood Padilla nagpabida sa hearing pero napahiya. And guys, siguro baka napanood nyo na to dahil dyan sa hearing, dyan sa Senado. So, kasi itong si Idol Robin Padilla, pinipilit niya na parang ang narrative kasi na yung presensya, tinatanong niya kasi guys, kinu-question niya yung presensya ng US, bakit nandyan daw sa West Philippine Sea. So, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Kaya, nung hearing, nandun yung mga Defense Department, nandun si yung mga professor, si Professor J. Batumbakal ng UP College of Law, director siya ng Institute of Maritime Affairs, The Law of the Sea, 1997. May mga Navy dyan, may mga so may nito pinag-uusapan dahil nga sa agresibo ng China ngayon, di ba? Maalala nyo, binomba yung ating mga Philippine Coast Guard ng water cannon, di ba? Nililaser at kung ano-ano pa. Pero dito kay Idol Robin, talagang iba ang ano niya, gusto niya, wala, parang ayaw na to, hindi natutulong ang US na ating allies. Kasi yun ang mariing tinutumbok niya sa kanyang pagsasalita na regarding din nga sa West Philippine Sea. So ngayon guys, atin mo nang panoorin nung ang naging hearing o yung pagtatanong ni Idol Robin sa mga defense department official ng ating bansa. So, panoorin muna natin guys, magbibigay tayo ng reaction. Pasok, Idol Robin. US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDBSEB yun, sir. Ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ang question doon, kung sino yung illegal doon, ang sinasabo po natin sa act of war. Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin civilian lang, ang tinapat natin armed forces na, hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Arm attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung armed organization forces. na PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito. Under ninyo itong armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China. Opo. Wow Talaga lang So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang itong si Idol Robin. Kung mapansin nyo guys, kapag nagsasalita siya, parang talagang eksperto natin, di ba? Itong si Idol Robin. So, pinipilit niya, di ba? Kung napanood nyo naman, pinipilit niya
yung Chinese Coast Guard daw ay civilian vessel at saka yung mga militia vessel ng China ay mga civilian daw. So yung pagkaintindi niya, baka daw lumalabag tayo kung magpapadala tayo ng mga military na barko dun sa West Philippine Sea. So yung pinipilit niya na tinatanong niya kung sabi niya sa pagkakaalam niya baka daw lumalabag tayo sa international law na itong Chinese Coast Guard ay mga civilian. Kaya nga sabi nung isang sumagot dyan, di ba, napanood nyo. Sabi niya, hindi, sa organization nila, militar talaga yan. Ang may hawak niya yung People's Liberation Army ng China. Kaya pinapaliwanag niya. Kaya nga, nagtataka tayo, kinu-question niya yung US Poseidon, di ba, yung aeroplano daw, bakit parang umaali-aligid kasi nung nag-resupply sila ng pagkain doon sa Sierra Madre na barko, nag-o-observe yun, nandun yun. So parang minamasama niya, ayaw niya na parang hindi niya ba kaya na tayo-tayo lang, sabi niya, di ba? So, parang ang dating sa kanya, masama parang nagpo-provoke tayo. Kaya nga sabi nga nila, di ba, hindi tayo nagpo-provoke. Ang China ang nagpo-provoke, di ba? So kaya nga nung huli, dahil nga pinipilit nga itong depensa official na hindi, civilian to, sabi niya. Civilian na, ay military itong mga Chinese Coast Guard na to. At saka militia vessel, sabi niya. Kaya sabi ni Robin, wow parang si Idol Robin, parang kinakantsawan pa na hindi alam ang pinagsasabi ng mga defense. So kung titignan mo, siyempre sila yung mga expert dito, di ba? Sila yung actual na nandun laging kinakabahan every time na magre-resupply sila doon sa Sierra Madre. At sila nakakaranas ng tension every time na sila, siyempre baka mamaya may mangyayari sa kanila. Alam naman natin na binugaan na ng water cannon, di ba? Tapos ni Obra na, hinaharangan na yung ating tagatid ng supply. So, talagang sinasabi nila kung ano yung alam nila. So, parang, ang problema kay Idol Robin, parang ayaw niyang tanggapin kung ano yung paniniwala niya. Yun ang gusto niyang ipilit na yung mga kausap niya, mga expert na nandyan, dapat tanungin niya, di ba? O tanggapin niya kung mali siya. Ayaw niya pinapakita niya na mas may alam siya. Yun ang problema kay Idol Robin. Na ito mga resource person na to, expert na nga sila dyan, alam na nila yung sitwasyon dyan, alam na nila nangyayari. Kaya ang sabi ni Robby sa ibang hearing niya, bakit daw nung after 6 years, hindi naman daw, wala namang kano, sabi niya, di ba? So, kasi nga, anong nakarang 6 years, sino ba yung presidente? Di ba si Pangulong Duterte? Na alam naman natin ayaw niya sa US. Di ba? At wala naman nagka-water cannon doon, wala naman nag-laser noon. Kaya hindi kailangan, hindi iba yung panahon ngayon kaysa dati. Kasi ngayon masyado nang aggressive yung China. Lalo pa, nung dumating ang US dito, yung EDCA, nung dinagdagan yung site. So ako dito guys, kahit alam nyo naman na kritiko tayo ni Pangulong Bongbong Marcos, pero pagdating dito sa defense, mas saludo tayo sa kanya. Malayong malayo, itong si Pangulong Duterte sa panahon nitong si Pangulong Bongbong Marcos, na alam naman natin na even si Secretary Gibo Chidoro, talagang mariing na pinaglalaban na allies natin ng US at walang karapatan ng sino man na kung saan tayo nakikipag-alyado. Di ba karapatan natin yun US at matagal na yan, di ba? 1950s pa yata, treaty na natin yun, US and Philippines Treaty. So, ang hindi kasi, ang problema kasi dito sa ating mga ibang kababayan, yung narrative nila na propaganda ng China, baka daw ang Pilipinas ay pinapain lang ng US dahil sa awayan sa Taiwan at ng China. Alam naman natin, di ba? Talagang mainit yan. May tendency na lulusubin yung Taiwan, kukunin na ng China. So, madadamay daw tayo. Yun ang pinipilit ng mga Chinese propaganda ng mga Pilipinong narrative. Ganyan ang narrative nila. Pero, kahit wala yung China,
ang US, ang problema natin, di ba, ang China talaga. Una-una, sino bang pumunta sa ating teritoryo at nagtayo ng mga artificial island? Di ba China? Sino ba nagbomba ng water cannon? Hindi ba China? Sino ba nag-aagaw ng teritoryo natin? Di ba China? Bakit hindi makapangisda ang ating mga kababayang mangingisda? Hindi ba ang China ang problema? So wala sa US ang problema. Sa China, kung meron tayong sariling problema kahit wala ang US. Siyempre, dahil kaalyado natin sila, walang pakialam ang US, ang China dyan, di ba? Kahit magpalipad tayo ng 10 Poseidon na US aircraft, kahit ilang barko bang ipapadala natin dyan, wala tayong pakialam sa ibang bansa. Dahil teritoryo natin to, may karapatan tayo. So parang yun ang nakikita natin, ayaw ni Robin Padilla. Karapatan nga natin yun, di ba? Imbis na sila nga ngayon sila yung nag-neutralize ng sitwasyon ng US. Dahil pag wala ang US dyan, lalo tayong bubulihin yung pa, di ba? Sino ba nang bubuli? Ang China. Kaya malinaw dito na ang China ang nagpo-provoke. At sinasabi rin ni Robin sa ibang hearing para daw tayo nagpo-provoke dahil nandyan ang US. Hindi tayo nagpo-provoke, alis natin yan. Ang China ang nagpo-provoke dahil sinasakop nila ang buong West Philippines kahit sa ibang bansa, di ba? Sa China, ay sa Vietnam, sa Japan. So, ang may problema talaga ang China, kung hindi niya sasakupin yan, walang problema sa buong mundo. So, una tayong apektado dyan dahil halos yung karagatan natin na malapit dun sa Palawan, sa Zambales, halos sinasakop na nila. Kaya yan guys, kayo lang parang humusga, basta tayo, pagdating sa foreign policy, kagaya dito sa US, sa China na pinag-uusapan, yung Pangulong Bongbong Marcos, mas mga US. Tayo, saludo tayo dyan. Ayaw na natin sa China dahil nga wala silang pakialam, mga bastos silang kausap dahil nga nung panahon ni Duterte, BFF daw, pero patuloy ang pamumuli at pag walang respeto sa ating teritoryo. Di ba? So, napatunayan na natin yan 6 years ago. Si Duterte talagang maka-China lang. At ngayon, dumating si Pangulong BBM, talagang mas kumiling na tayo sa West o sa US na talagang matagal na nating allies at may karapatan tayo. At ang isa pang matindi dito na pagdating ng araw, parang pinipilit ni Idol Robin na hindi nyo ba kaya na wala ang kano? So kung sa real talk lang guys, hindi talaga natin kaya, di ba? Kahit nga pitik bulag lang, ilan ba populasyon ng China? 1 billion. Guys, 1.2 billion sila. Tayo, 100 million lang. Kahit wala nang gagamit ng baril, ng barko, pitik bulag na lang guys, pitik bulag na lang. Talo tayo sa dami ng populasyon, sa laki ng China, sa madaming, ang malalaking barko, di ba? Modern technology na rin sila. Wala talaga tayong panama, kaya huwag ipipilit na hindi natin kaya. Hindi talaga natin kaya. Kahit sa mo pagbalibad ta rin yung pag-uusapan dito, di talaga natin kaya. Kaya kailangan natin sa panahon na to allies habang minomodernize pa yung ating ang ating AFP o yung mga barko natin, mga aeroplano natin, yung pangdigmaan natin. Kailangan talaga natin, hindi may kakailan, hindi may tatanggi, hindi po talaga natin kaya. Sa kahit na anong larangan, ekonomiya, gera, sa tao, wala tayong binatbat sa China dahil malaking bansa sila. Pero dito, may karapatan tayo makipag-alay sa US at kung kanino mang bansa na pwedeng sumuporta sa akin. Kahit hindi natin sila inaasahan, ang sarili lang natin aasahan natin, kailangan pa rin natin sila. Di ba? So, ganun pa man guys, siyempre, ayaw natin magkagera dahil wala namang panalo dyan. So, pinakamatinding sandata natin, lalo na tayo mga Pilipino guys, isang bansang Kristiyano. Sa Diyos tayo umasa. Wala nang hihigit sa power ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Siya lang ang may kakayahan. Walang sinabi mga powerful na country na yan. Russia, China, US. Wala yan. Ang Diyos ang pinaka-powerful. Sa Kanya tayo sumandal at tiyak na hindi tayo pababayaan. Sabi-sabi tayo manalangin pagdasal na maging mapayapa at tumigil na itong China na to sa panghihimasok sa ating teritoryo at sa ibang bansa. Alright, so hanggang dito na naman guys. Abangan nyo mo sa sunod kong vlog. Thank you very much.